Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po manood, please click mo na ang Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? So, ang topic natin yung for today's reflection, hango ito guys sa ating simbahang katoliko, ipang-apat na simbang gabi ng ating ebanghelyo. So, ayon sa Lucas chapter 1, verse 5 to 25. Noong panahong si Herodes ang hari ng Judea, may isang paring Hudyo buwat sa grupo ni Abias na pangalay Zacarias. Ang kanyang asawang si Elizabeth ay mula rin sa angkan ni Aaron. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namuhay ng tapat, mga utos at tuntunin ng Panginoon. Wala silang anak, baog si Elizabeth, at kapwa sila matanda na. Isang araw, nanunungkulan ang pangkat ni Zacarias at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa harapan ng Diyos bilang isang pari. Na sila'y nagpalabunutan ayon sa kaugalian ng paring Udyo, siya'y napiling magsunog ng insenso. Pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng insenso. Habang nakakatipon naman sa labas ng mga tao at nanalangin, doon ay nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo ito sa gawing kanan ng altar at nasunugan ng insenso. Nasindak si Zacarias at natakot nang makita niya ito. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at huwag ang ipangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya magiging dakila sa Panginoon, sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ay mapuspos na siya ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan niya ay maraming Israelita ang magbabalik loob sa kanilang Panginoon Diyos. Mauuna siya sa Panginoon at taglay ng Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagsunduin ng mga ama at ang kanilang mga anak at panumbalikin sa daang matuwid ang mga sumahin. Sa gayon, paghahanda niya ang isang bayan ng Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko pong matitiyak na mangyayari yan? Ako'y matanda at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, ako'y si Gabriel na naglingkod sa Diyos. Sinugo niya ako upang dalhin ang mga magandang balitang ito. Ngunit dahil sa hindi ka naniwala sa mga sinasabi kong matutupad, pagdating ng takdang panahon, ikaw ay magiging pipi, hindi ka makapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito. Samantalang naghihintay naman kay Zacarias sa mga tao, nagtataka sila kung bakit nagtagal siya sa ganoong sa loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya nakapagsalita kahit mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Napag-isip-isip ng mga tao na baka nakakita siya ng pangitain sa loob ng templo. Si Zacarias ay nananatiling pipi nang matapos ng panahon ng kanyang paglilingkod at tumuwi siya. Hindi nagtagal at naglihi si Elizabeth. Hindi ito lumabas sa bahay sa loob ng 5 buwan. At sinabi ni Elizabeth, "Ngayon, kinabagan ako ng Panginoon at ginawa niya ito upang alisin ang sanhi ng kahihiyan sa harap ng maraming tao." So yun guys, napakagandang mensahe, di ba? Medyo mahaba siya pero napakagandang. So tungkol ito kila Zacarias at Elizabeth na ina nitong si San Juan Bautista. So itong si Zacarias guys, ayon sa binasa natin, isa siyang pari, di ba? Alam naman natin yung pari, naglilingkod sa loob ng templo at nag-iinsenso siya. Yun ang ano niya, yan ang tungkulin niya sa mahabang panahon, naglilingkod. Pero sa kabila ng paglilingkod niya, sa tagal ng paglilingkod niya sa simbahan, dasal siya ng dasal, at dumating yung panahon na nagpadala ang Diyos ng anghel, itong si San Gabriel, para ibalita, magandang balita, na magkakaanak siya. Silang dalawa ni Elizabeth, kahit sila'y matanda na.
Subalit ang naging problema guys, itong si Zacarias, nagduda, di ba, sa mensahe ng Diyos. Kasi sabi niya, paano mangyayari to? Sabi niya, matanda na nga ako, pati si Elizabeth, paano pa kami magkakaanak? Kaya nagpakilala yung anghel, sabi niya, ako si San Gabriel, na sinugo ng Diyos, o naglilingkod din sa harap ng Diyos at sinugo papunta sa iyo para ibalita sa iyo ang magandang balita. Subalit, sabi niya, dahil hindi ka naniwala, ikaw ay magiging pipi, hindi ka makakapagsalita hanggang dumating yung panahon na ang anak mo ay isisilap. So, yun na nga nangyari guys. Naging pipi kaya nagtaka yung mga tao. Ang ginagawa sa loob at tumagal siya. So, naisip naman nila na baka nakakita ng pangitain. So, yun na nga nangyari. So, yun na nga. Tapos itong si Elizabeth, natuwa na siya. Diba? Sabi niya, kinalugdan siya ng Panginoon. At inalis sa kahiyan sa maraming tao. Kasi guys, nung panahon na yun, kapag ka baog ka, at nung panahon na yun, hindi ka nagkakaanak, kakatsawan ka. Diba? Mapapahiya ka sa iyong mga kababayan sa Israel. Kasi nga, ang Israel guys, kukunti lang ang populasyon nun. So, darating yung araw, kung alam naman natin yung Israel, magpasangga ngayon, di ba? Ginigera lagi yan, di ba? Inaaway na kung sino-sinong bansa, lalo na yung mga kalapit nila dyan. Yung Palestine, basta yung mga malalapit dyan na gusto lumaban o kumalaban sa Israel. Kaya kahihiyan kung wala kang magiging anak nung panahon na yon. Kaya sabi nga niya, di ba, inalis siya sa kahihiyan. So, ang aral dito guys, sa kabila ng dasal mo ng dasal, kagaya ni Zacarias na isang pari naglilingkod, humihingi ng anak at magdinilig na ang kanyang panalangin, nagduda naman siya. Diba? So, minsan ganyan tayo sa buhay, di ba? May sakit ka, dasal ka ng dasal, na sana gumaling ka. Pero pag dumarating yung kagalingan mo, yung milagro sa buhay mo, ayaw mo pang maniwala. Kaya lumalayo pa sa iyo. Kaya naman sa financial, di ba? Wala ka na, ang dami yung pangutang. Kung nananampalataya at matagal ka nang nanalangin sa Diyos, maniwala ka na, di ba? Na ibibigay niyang kahilingan mo. Na kaya niyang solve lahat ng problema mo kung maniniwala ka at mananampalataya ka. So, anong silbi ng dasal ka ng dasal, simba ka ng simba, tapos duda ka ng mga. So, paano papasok ang milagro sa ganung pagkakataon, di ba? Kaya kung nung kabuhayan mo, yung negosyo mo, pinagdarasan mo, marami tayong pinagdarasan, hindi mo kailangan magduda. Dahil imbis na bigyan ka ng milagro, baka ibigay pa sa iba. Dahil maraming taong humihingi ng milagro, lalo na sa mga may mga matinding sakit, di ba? Sa mga pauna sa utang, at wasak na ang pamilya. Na lagi natin pinagdarasal dito sa aking vlog. So yan po ang ating isa puso't isipan. Ilagay natin yan po para maging guidance sa ating pang-araw-araw ng ating buhay. Kaya sa mga kapatid natin ngayon na may matinding pinagdaraanan sa financial, relasyon, at sakit o karamdaman, sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal. Kagaya ng gospel natin ngayon, kung hindi ka magdududa at ikay magtiwala at manampalataya sa ating Panginoong Yesus, tak yun ay ibibigay ang iyong kahilingan sa takdang panahon, kagaya ni Zacarias. Tayo manalangin. Lord, bless niyo po kapatid namin ngayon na nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, stage 4 cancer na, Lord. Bedridden na po. May taning na, Lord, sa kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Tanggalin niyo po ang kanyang sakit. Yakapin niyo po, Lord. Haplusin niyo po para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa mga relasyong nagkasira sila, nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakawa. Ibalik niyo po magandang samahan nila. At pagbigkis-bigkisin niyo po muli sila. Ganon din po sa financial na kailangan namin lahat. Lalong-lalo na po mga kapatid namin. Walang-wala, ultimong pambili ng bigas, ng ulam, pambaon sa mga bata, pambili ng gamot, pambayad sa upa, at kung ano-ano pang gastusin doon.
I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa amin. So ang lahat ng itinilig namin sa maraming na pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Diyos sa Espiritu Santo. Thank you very much po.